susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pagpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kababayan namin sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon at sa lahat na naabot ng TV6. Kamusta po kayo? Isang usapin na lagi natin binabantayan. Siyempre, pag ang pinag-uusapan ng environment, siyempre, protection of environment, ang ating Calabarzon area, ang gaganda ng bundok dito. Napakaswerte natin. Sabi ko nga, meron tayong hot and cold springs, na yung ibang probinsya ay wala. Nagkahakot pa ng tubig doon sa mga area na yan. At ngayong araw na to, kapiling ko ang aming General Manager ng Calamba Water District, ay pinagmamalaki namin. Ito po ay naging presidente namin sa Rotary Club of Calamba. Naging hanggang ngayon, forever president namin sa Alay Lakad Foundation. At siya nga po ngayon ang namamahala nitong ating Calamba Water District. Kamusta po, Sir Jun Aguilar? Ay, magandang hapon, Kuya Chris, Sanji, yung ating Eagles. Oo nga. Kasama ko din nga pala sa Fraternal Order of Eagles. So, magandang hapon, Kuya Chris. Maraming salamat sa opportunity at ako'y na-invite mo dito sa iyong programa at sa lahat mo ng mga nanonood at nakikinig. Yan, welcome naman lagi. Pag pinag-uusapan dito, syempre, usapin ng bayan, particular sa kalusugan. Yung kasing pag-uusapan natin, may kinalaman sa kalusugan, sa environment, at sa pang-araw-araw na paggamit. Yes. At ito ay napakahalagang gamit sapagkat tubig ang pag-uusapan natin. Ang tubig ay buhay, sabi nga. Okay, kamusta ang Calamba Water District ngayon, Pedro? Okay, so ang Calamba Water District po ay ayun, patuloy na lumalaki. At patuloy po ang ating paghahatid ng safe, potable, and murang tubig sa syudad po ng Calamba. At syempre po, aside from that, meron nga po tayo mga bagong serbisyo. Dagdag sa, aside from the clean water, ay meron po tayong dagdag serbisyo. Ito nga po yung ating septage management program. Mamaya natin pag-uusapan yan. Kasi pag-usapan lang natin, muna, ilan na ba ang kinikater ng Calamba Water District? Okay, so sa ngayon po ay meron na po tayong 83,000 Imagine. nakahistrong consumers Ibig sabihin, ng Calamba Water District. yung 83,000 na yun yung may metro. Yes. Ay yung gumagamit yan, siguro times, hindi lang Times times 20 eh. Times 5 yung Sa isang average pamilya na, di ba? namin. Siguro, times 5 ang Times computation 5 nyo. ang computation namin. So, imagine. So, nag-a-average. Kalahating milyon. Kung ito lang, kulang, humigit kumulang ng kalahating milyon. Isa, 5 lang yun. Kung ang isang bahay nag-a-average na may 10 tao, di ba? Okay. Yes, So yun, pag-usapan muna natin yung pinanggagalingan ng ating water system. Alam niyo, lumaki na po kami sa Calamba at lumaki na ako na may Calamba Water District. Pero inabot ko pa yung mga luma nilang mga opisina na akala kami nung bata, ikaw, siguro, hindi ko lang alam. Mas maganda yata ako sa'yo na kaunti. Hindi, malaki. Yung akala ko noon yung Water District ay dito nasa trade center kasi yung opisina nila noon. Kasi nagsimula yan sa yung Municipal Water Works. Municipal Water Works. So dito nagsimula yan, Kuya Chris. Tapos yun nga, inisip namin kasi doon nagbabayad. Siguro na andyan ang labasan ng tubig. Kaya ang opisina nila noon is kung saan-saan lang sila nagugupahan. So ngayon, very established na. Yes, so ilang years na ba ang Water District? So ang Calamba Water District ngayon nga ay tayo po ay nasa pagdiriwang ng 50th
year ng Calamba Water District. So ngayong taon na to, magandang opportunity para din i-promote o mapasalamatan ng ating mga consumers ng Calamba Water District. Doon po sa nagdaang 50 taon as Water District. Wala ba kayong plano magbigay ng 50%? Kasi yun naman ang hindi namin kaya. Pero kung serbisyo ang pag-uusapan, ay, dagdag 50%. Dagdag 50% na serbisyo, kaya natin. golden years na pala kayo. Yes, so yan, napakapalad po ng Calamba Water District. At tayo ay lumaki ng ganito at tumagal. Ano po. So, start. Kwentuhan lang tayo kayo, Jun. Ang Calamba Water District natin ay nanggagaling sa mga reservoir, tama ba? Yes, so... At yun sa mga bukal natin. Oo, so ang ating pong main water source, yan naman ay alam po ng lahat, hindi lang ng taga-Calamba, kundi buong Pilipinas sa buong industriya ng local water district, ay talaga pong alam nila na napakayaman ng Calamba sa tubig. At yan po ay pinasasalamatan nga natin, syempre ng other than yung ating pong Mount Makiling, which is ang sinasabi nga po, yan ay Makiling Water Reserve, ang pinanggagalingan itong ating bukal. So yung pong bukal spring, yan po ang ating main water source. 60% ng tubig ng mga taga-Calamba ay dyan po nanggagaling. Ay, ito yung madalas tanong. Ay, bakit ganun? Bakit nagbabayad kami? Galing naman sa bukal ang tubig namin. Yes, yan po. Ang pinabayaran po dyan is yung pagpaparating. At pagsisiguro na malinis yung tubig na ipaparating po sa bawat tahanan. So, ibig mo sabihin ko, yung lumalabas sa mga gripo namin, dumadaan to sa mga stages para masigurado na, oy, pwede nyo inumin ang tubig nyo. Hindi ho stages, Kuya Chris. Ano tawag? Isang stage lang ang dinadaanan niya. Okay. Dahil talaga pong malinis yung tubig na nakukuha natin sa bukal. Kaya po, ang treatment po na dumadaan dyan, hindi po treatment na tinatawag, kundi disinfection lang. Disinfection. Disinfection system. Ibig sabihin, pagpapatay lang po ng mga bakterya and viruses na nung araw po is chlorination. But ngayon po, state of the art, bumabago ang mga technology. Kaya ngayon po ang ating pong disinfection process, ang main disinfection po natin is through UV, ultraviolet. So, hindi na tayo gumagamit ng chlorine? Yes, very minimal ka po ang chlorine kasi yan po naman ay kumbaga kailangan din para pangalagaan naman natin yung mga tubo na dinadaanan ng tubig. So yan po yung tinatawag na chlorine residual na tinatawag na kailangan pa dumaan pa rin sa malinis na tubo. Kaya kailangan po natin yung chlorine residual. Ngayon ko lang nalaman yan. Kaya walang lasa na ang chlorine, ang tubig, walang amoy. Kaya pala nagtataka ako sa baka tinitipid na tayo ng water district, hindi na lasang chlorine. Yes, Kasi nung araw, nagre-reklamo din sobra naman. Sobra, Taas naman ang chlorine. Talaga naman nakakatusing sa ilong. Maski paliligo. Pag balakas daw ang ulan, tinaasan ng chlorine kasi dapat malinis. Ngayon naman walang maamoy na chlorine. Ngayon alam na natin, hindi naman pala masyado nang nilalagyan. At UV na, ultraviolet na ginagamit. na. Paano rin palang paglabas mo, may mineral water ka o Yes, yung ikaw ay naka-purified? Purified. So, hindi na purified. Ang kagandahan po pag UV, Kuya Chris, yung lahat po ng minerals ng tubig natin, nandyan pa rin. Walang nawawala. Walang pinapatay na minerals yan. Hindi katulad ng pagdumaan sa mga processing ng mga water stations, talagang wala. Purified ang nangyayari. Or distilled water ang tinatawag nila. Sir June, bakit ito aming lumalabas sa tubig namin minsan ay amoy kalawang? Yes. So yun naman pong amoy kalawang, ang nagiging cause po niyan is syempre nga, aside from sa mga lumang tubo. So yung mga lumang tubo, yun po yung mga pinanggagalingan niyan. Teka, June, hindi ko alam kung tamang itanong ko to sa iyo Yung mga tubo natin, yung mga lumang tubo natin, yung bakal, ilang taon ba ang lifespan niya? Kasi hanggang ngayon, titiyakin ko, marami dyan from the start, nung una, siguro 50 years ago, na magkabit ang water district, ay hanggang ngayon, yun pa rin ang tubo nila. May lifespan ba ang tubo? May lifespan naman yan, So sabi nga nila, especially yung mga sinaunang tubo. Pero kaya lang, sa ngayon, Kuya Chris, kami ay nasa proseso na ng pag-eliminate of the old water lines, especially yung tinatawag nating asbestos-covered pipes, ACP. Kasi syempre, alam naman natin na yung asbestos is
masama sa ating kalusugan. Ito yung bakal. Oo, bakal yan. Kaya So, may ang- balot siya asbestos. So, yan yung mga sinaunang tubo talaga. So, yan yung masasabi natin na more than 50 years na. Ang titibay naman. Oo, kaya lang ngayon nga, ini-eliminate na po namin yun. Inuunti-unti na namin tanggalin. Sa ngayon po ay kaunting-kaunti na lang ang natitira. Parang isang linya na lang ng, tubo na mahaba from, I think, from yung Chipeco Avenue and Burgos. So hanggang Aplaya. Yun na lang. Pero naka-ready na naman po kami. Meron na kaming new pipeline doon. I-abandon yun and then ililipat lahat ng linya. Kasi nga sabi ko, Para masabi na 100% wala na po yung mga lumang tubo na yan. pwede. Pero pwedeng ireklamo di ba? Halimbawa, humihina ang tubig natin. Yung pala siguro ang dahilan, Kuya Jun, na yung mga old pipe natin ay siguro sa katagalan ng panahon, bilhin mo 50 years. O kung from the start, palagay mo na 40 years. Wag na yung 50 years Yung 40 years na nandun yung tubo, dinadaanan ng tubig. Siyempre, nauukok na nauukok din sa nagbabago din ng kalidad noong bakal o yung So, asbestos pala yun. Oo, yung cover niya. It is Pero ngayon, ay ang ginagamit natin, Kuya Jun, PVC or PPR pipes. So, matibay din, Ito na yung mga hard plastics na talagang... Saka ang bilis kong punuhin. Oo, mabilis. Kasi Mabilis po mga cut and fit lang kasi yan. Kasi nung araw, kailangan ng tubero, may dalang welding, may kailangan pang gamitin mga machine. Basta steel pipes. Ito, papatayin mo lang ang main, pwede ka na magdikit-dikit na, okay na. And then, ipapasak mo lang yan. So, gano'n na kadali. So, kung mapansin nyo, last week, mga di-araw siguro, mga 2 days ago, last weekend, meron kaming main repair doon sa may istasyon. Doon sa may harapan ng Safeway na yon. So, yan yung mga pinapalitan na namin. May tanong ako, may mga nabukok ka ba na mga sikreto hindi nagbabayad ng tubig na, uy, ba't to may linya? Ang tagal na nitong linya Yes, to. marami ako, Kuya Chris. So, yan po yung isa sa nagiging cost din ng paghina ng pressure ng tubig dahil nga maraming illegal connections na tinatawag. Yung mga illegal connections, sila yung talagang matatapang na gumamit ng tubig, maghapon, magdamag, walang patayan. Dahil wala silang binabayaran. So nabuko na sila. Marami yan. Ngayon ay nabubuko ngayon, kasi nga, nagbabago kami ng mga linya. Bila sila nawawala ng tubig. And then kung mapapansin nyo po ngayon, meron kaming, ito ay naman ay order ng LUWA. LUWA is the Local Water Utilities Administration. Regulating body po ng lahat ng local water district. Ngayon, mandate nila. Parang mirado kami ngayon yung clustering na tinatawag. Kaya makikita nyo sa isang tumpok na cluster, 10 metro, 8 metro. So yun na yung paraan para maiwasan namin yung illegal connection. Parang din mirado ko. Pero congratulations sa service. Mabilis 24/7 may nagmo-monitor. At parang na rin Royal Cable para pag may tumawag ka. May hotline ba? Meron po kami hotline at meron kaming FB page. Yun. So doon sa FB page namin, pwede silang mag-comment kung saan may problema. Although, marami doon yung mga comment ng mga violent reactions, so hindi namin sila iniintindi mo masyado. Pero pumapasok po yan sa complaint center namin para i-take note. Kaya doon po, nakikita rin namin kung nasan yung mga complaints na halimbawa may leak dito sa lugar na to. Pero hinihimok natin ang mga particular ang Kalambeños. Kung meron kayong mga nakikitang leak na nakita nyo may sumisirit na tubo. Malaking tulong yan. Malaking tulong yung ma-report ninyo. Parang magkaroon kayo ng pakialam. Yes. Libang may nadaanan kayo. Walang masama kung hindi baka may nag-report na yan. Hindi, walang masama na mag-report ka. Yes, ulit. Paulit-ulit. Kung pwede na wag gano'n na maging thinking. Siguro naman may nag-report na. Kasi kung minsan, kung lahat ang gano'n ng thinking, wala pa na nag-report. At yung mga nadadaanan yung area na yan, baka mamaya, malaking tulong po na masabi natin sa pamunuan na, ay, meron pala dito ganito. At alam kami nag-monitor niya. Malaking tulong yan, Kuya Chris, especially nga, para pag-maintain natin ang tamang pressure ng tubig. Kasi once na may leak dyan, bawas ang pressure. So may mga bahay na hindi nararating ng pressure. So malaking bagay po yan. Pasalamat kami sa mga taong gano'n. Nasabi nga po yung may malasakit. Kanina pinag-usapan natin na ang pinanggagalingan natin ng tubig ay mga bukal, yung mga reserve water natin. Yung mga upland, alam ko may mga water district na rin kayo. Saan nanggagaling ang So tubig? may mga deep well kami na Deep tinatawag. well. So yun ang tinatawag na
underground water naman. Ito yung nakasanayan natin nung araw na parang poso. So, kaya lang, ang sa amin, ang poso kasi is shallow well ang tawag. Shallow, Mababa. oo. 5 tubo, 6 na tubo, may tubig na. Ito. So, shallow well. So, kami po, ang deep well namin is at least 200 meters. Oo. Meters po yun. So, ilang tubo yun? So, ang equivalent po nun is 200 divided by 6. Oo. So, more or less, ilang tubo yun. Marami-rami ding tubo so, yun. marami Pero po, opo. ang importante dito, yun yung isa sa pinakamalinis na source ng Yes, tubig. oo. Oo. So, Pero kung syempre parang bago nyo 35 naman to 35 na tubo. bago mo naman to isupply ko Jude no, sa residence, no, may test dito. May testing po yan. So number 1 po dyan, syempre kukuha na natin yung quality. So ang tinatawag, may pump test kami after na mabutas yung 200 meters, may tubig na, so ipapump test po namin yan, yung capacity, and then yung quality. Okay. So yung quality, meron kami bacteriological testing para sa bacteria and viruses, at saka po yung physical and chemical, which is para naman sa mga sa iba't ibang components ng tubig. Matanong ko lang kayo, Jude. Heavy Dito metals. sa Calamba, ilan na yung mga mga area na sinusupply nyo through that system? So yun pong out of the 54 barangays natin, ang recorded po namin is 47. So nasusupplyan na ng Calamba Water District. So 7 na lang yung hindi. So it doesn't matter kung galing sa Bukal or sa... And then ang supply po ng Bukal natin, ang main po niyan is yung buong bayan. Okay. From barangay 1 to 7. Okay. And then buong area po ng Bukal to Bago Kalsada. Okay. And then aabot po yan ng Parian at saka ng Real. So yun po ang area na sinusupplyan ng Bukal. And the rest is through na po yan, through deep well, underground water. And then may mga backup din po kami sa bayan na nagsusupply. Like meron po kaming pumping station sa Sierra Hermosa, sa Pamana. And then meron po kami pumping station ng deep well sa Halang. Meron po kami sa Crossing, and meron kami sa Parian. And Real. So Real. So may backup din po lahat. So ang laki, no? Kasi nga, Overall po namin, Kuya Chris, is nasa 75 na ang aming 75%. deep wells. In deep wells. Sinusupply nyo, 80,000 na residente, no? Hindi biro yun. Hindi biro. Isa pa, So, yung bang bayad ay pareho lang ng standard ba ito or iba yung presyo dito sa taas o sa ibang lugar? Sa Calamba po, isa lang, standard Isa lang po siya. yan. Kasi once na nag-apply kami sa LUWA ng water rate, isa lang ang approve nila. So nag-iiba lang po tayo sa categorization, like yung commercial. May commercial, may semi-commercial. Paano kung mataas ang maintenance ng isang area? Halimbawa sa Uptown, Yun na yun. So kumbaga naku-covered na yun lahat. nakakover na yung lahat. Kasama na sa computation. Yes. Wala bang pagtaas ng... ng pagtaas ng tubig ng presyo. Wala bang pagtaas ng billing ngayon? Wala. Sa ngayon po, wala kaming tinataas sa water bill. So kung mapapansin po ng iba, nagkaroon po kami ng additional doon sa billing namin. It is for the septage management. Mamaya natin pag-uusapan Iba yun. yan. Yun yung Main topic natin. Kaya magandang topic. medyo hinihimay ko lang Sir June, ako po, bakit ganito? Ang laki ng bill ko. Ang bill ko lang po isang buwan ay 500. Bakit po lumaki po ng bill ay 5,000 po ngayon? Pag ganung mga yan, sabi nga yun po yung tinatawag na yung abrupt na high consumption. Okay. So biglang pagtaas, ibig sabihin may problema. May problema. So ang problema po niyan is paiimbestigahan natin. Okay. So depende po yan, baka may problema ang metro. So kung may problema yung metro, defective water meter sa side ng Calamba Water District. Ngayon kung nag-inspection naman po, tumatakbo ang metro ng mabilis, kahit sabi nga patay walang tao. So ibig sabihin meron siyang leak after the meter. Okay. Na kailangan i-check. May pagkakataon ba na nakukonsidera yung, Sir Jun, tulungan niyo naman po kami. Talagang ang budget ko lang po dito, 500 isang buwan. So meron po. So sabi nga, meron naman po tayong consideration for that. So may mga adjustment kami na ginagawa. Once na makita namin na talagang hindi sinasadya yung hindi sinasadya, may adjustment naman kami ginagawa through the policy ng aming board of directors. May policy po kami sinusunod na dyan na pwede nating tingnan yung history
ng kanilang consumption through the ledger ng water district. Yun ang nagiging problema ko minsan. Ako, Yes, sino kaya nakigamit ng amin? Isang linggo kong wala, pero ang laki ng bill ko. So yun yung mga leak after the meter. Yan ang advantage ng ng Meralco sa Ang Meralco hindi Walang ganyan ng Meralco. walang over At talaga yung At saka consumption. marami silang charges na hindi talaga supposed to be ang mag-shoulder is yung consumer. Madami. Ngayon, Unlike sa water. ay, ako naman yung magrereklamo. Meron ba akong pwedeng puntahan or pwedeng sinasabi mo, tama lang ba? Through FB, may sasagot na sa akin. Meron akong reklamo. Sir Jun, nakita ko itong, sira ho itong linya dito. Pwede man direkta sa water Yes, district? meron. So, meron po kaming telephone number na naka-post. Meron kaming cellphone, meron kaming landline. So, pwede po silang tumawag. Ang landline po namin is 24/7. Andyan po yung guard. So, si guard po namin na magre-receive ng tawag nyo kung oras ng gabi. At yan po ipo-forward sa dispatching namin, which is 24/7 na may tao. Bago ko puntahan yung ating pag-uusapan, kakamustahin ko lang mga empleyado. Kamusta ba ang empleyado ng Calamba Water District? Okay, so masasaya po sila, lalo na ngayon at alam niyo naman na ang mga government employees, kasi kami po ay talagang purely government. Ang akala ng iba kami ay private, Pero Semi-private daw. No, semi-private pa. Pero kami po ay purely government-owned and controlled corporation o GOCC na tinatawag. Kaya kami po ay kumbaga nasasakop din ng lahat ng civil service, ng COA, ng DBM. Kaya yung huling balita ko, Chris, na yung third tranche, increase ng sahod ng mga government employees, kasama po ang Calamba Water. Congratulations Yes. Sana all. Sana all. Maaga ka kasi nag-retire. So, aside from that, ayun, syempre, lahat naman ng mga bonuses natin nare-receive ng ating mga empleyado. And especially nagpapasalamat ako taking the opportunity, Kuya Chris, pasalamatan si Mayor Ross Rizal. Napakabait na mayor, very supportive. Talaga po lahat ng mga taga Calamba Water District, napaka-importante sa kanya dahil talagang binibigyan niya ng papasko palagi. And then ina-accommodate po kami kung may problema, ilapit sa LGU. So basta na-endorse ko ng Calamba Water District, laging nabibigyan ng mga assistance. Basta ang programa para sa tao at ang makikinabang yung mga mamamayan ng Calamba. Si Mayor Rizal, napakadaling. Basta ilalatag mo lang sa kanya yung problema at ilalatag mo din yung solusyon. Mabilis pa sa alas 4 kasi yun nga ang hinahanap niya, yung solusyonan ng problema. Kung minsan nga, sa maghapon, ang hinahanap niya, wala na nga siyang problema, pwede na nga siyang hindi umalis ng opisina Pero napunta pa sa ibang area para makita ano pa ang problema at ano pa pwede kong magawa sa mga lugar na ito. Balikan natin yung empleyado. Yung pag-hire natin, ito ba ay sa water district mismo o dumadaan pa ng city government? Ay wala. Ang water district po ay independent. So wala po kaming support from the national, wala ka pong support from the LGU. So ang part lang po ng LGU sa amin, Even salaries? even salaries. Kasi sa amin sa water district, what we earn, we spend. Kung ano yung kinikita ng water district, yun lang yun. At siguro malaki kinikita niyo. Yes, napakapalad nga po ng water district na nasusustain namin yung ganun kadaming empleyado. So, as of now, we have 351 regular employees. Baka makapag-apply doon. Pang 352. and then, syempre nga po, yung hiring naman namin, so we have our own hiring process. So, may proseso din kami through the guidance of Civil Service Commission. So lahat po ng QS ng civil service at proseso ay yun din ang sinusunod ng Calamba Water District. Importante dito yung pagtrato at saka yung pagkalinga natin sa empleyado. Yes. Kasi hindi naman sinasabing ikaw ay ganyan lang, tubero ka lang. Ngayon nakikita ko talagang pag nakikita mo yung water district, even ng logo, identify agad, may pagawain dito si water district. Okay, nagbutas kayo sa kalsada. Kailangan ba ng mga permit ako dyan? Actually, coordinated naman yan. So, the permits, especially ang kailangan po namin is kapag national road. So, national road regulated by the DPWH. So, susulat kayo? So, susunod, nag-notice kami dyan. Meron Yung naman, mga emergency, kuya? Yes, ayun, emergency. Yun nga yung babanggitin ko, Kuya Chris. In case of emergency naman, ang usapan lang namin, ang aming magandang usapan ng DPWH,
magandang coordination is ino-notify namin sila. Notice lang, and then yung permit to follow. May tanong pa ako isa. Halimbawa, nakabutas ng linya nyo ay DPWA. So, kasi kung minsan may mga Emergency pagawain yan. Yes, na biglang nabutas na sira yung... Mga contractor. Yes. So yun, talaga pong ichina-charge namin yung sa contractor. Okay. So may mga ganun cases, and then... Kasi dapat alam nila yung linya. Yes, tsaka yung mga telco. Yung mga telco po na nagbubutas paggabi. So yan po mga yan, pinakukuha po ni LGU. Pag nag-apply ng permit sa kanila, pinadadaan sa water district. Para nga naman po smooth, walang problema. Kasi nga, pag may na-disgrasya, ang magsasuffer community. Kasi nakita ko yun sa Manila, di ba? Nagbubutas. Nagalit ang mga tao doon sa isang water concession. Ang sinisisi nila, yung contractor ng Yes. Pero, Yung isang naging incident natin, Kuya Christian, 2024, doon sa Bukal, doon natamaan ng contractor, doon sa may ilog, yung nag-a-across sila. Ang laki mo. Yun ang malaki. Malaki. So yun talagang nag-suffer. And then, na-penalize po ng malaki yung contractor. kaya dapat makikipag-ugnayan kayo sa water district Yes. din. Huwag kayong butas ng butas. Importante po sa amin yung ating yung Importante tubig. Yung supply Kaya Yung supply ng tubig. Sabi nga, mawala na ng kuryente, wag lang ng tubig Yung abala ng taong gagawa, okay lang yun. Yung perwisyo sa nawala ng tubig, yun po ang malaki. At madali po sa ating mga kababayan, kapag po may anusyo publiko, ang water district, madali niyo po makita sa Facebook and then sa mga announcement. Nagkakaroon po rin kami ng mga announcement kung may mga gagawin sila. Yun naman prior sa paggagawa nila, yung maintenance na tinatawag. Yes, kung pag maintenance, madali pa nakakapag-advise talaga kami. Katulad mo, napapakiusapan kita minsan. Sinashare namin. To share, at ibang kaibigan pa natin sa media. Kaya yun po ang importante. Kaya na pag mga emergency cases talaga, yun ang talagang walang abiso. Pero at the time na alam na namin kung gaano katagal po gagawain yung emergency repair na yun, nag-a-announce din kami. Sa pagbabalik ng one-on-one, may pag-uusapan din po kami na isang napakahalagang programa na ipatutupad po ng Calamba Water District. Ito'y alang-alang sa serbisyo publiko at sa alang-alang din sa kalusugan na lahat ng tao ay kailangan din nabantayan alang-alang sa kanilang sarili at kalusugan. Babalik po ang one-on-one. Pagpalain po tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Kasandigan ng masa. Kasandigan ng kabataan. Philippine Information Agency, Calabarzon. Commission on Elections. Para saan nga ba ang fuel injector tester and cleaner? Itanong mo kay Kuya Nico. Bali, ginagamit siya para mas maganda yung flow ng ating gasolina sa ating makina. Kaya siya nililinis, nire-required din siya every 12,000 km. Bali, 1 year din yon ang required natin para malinis tong ating mga FI natin or throttle body natin. Tapos, bali, meron siyang 10 minutes na running time. Gumagamit din tayo ng injector cleaner ng Yamalube para sa paglilinis ng ating fuel injector. Bali, lalagay lang natin siya sa FI machine. Lalagyan lang na injector cleaner sa loob. Then, ilalagay natin tong dalawang wire. Tapos, lalagay siya natin dito sa loob ng FI machine. Then, meron tayong 10 minutes time. Start natin siya.
So kapag may problema naman yung FI natin, fuel injector natin, sinasalang natin siya dito sa ating fuel injector tester machine. Dito sa tube na to, sasalang natin dito yung motor na may problema. Check natin kung bakit siya palyado, doon natin malalaman. Pagkukumparahin natin yung buga ng bago doon sa luma. Alam mo ba kaibigan, sa bawat hulog at pagbabayad mo sa amin ay may natutulungan ka at nabibigyan ng pag-asa. Motor Central Kaibigan cares, enriching lives of the community. Sa ating mga kababayan, magpalain po tayo sa Tommy. Okay, nagbabalik tayo sa one-on-one. Kasama pa rin natin si Sir Jun Aguilar, ang General Manager ng Calamba Water District. Siyempre, pagdating ng serbisyo publiko, yan ang number one priority ng Calamba Water District. Malinis na inumin, yung ating yung gagaling sa gripo ay potable water, na pwede mo siyang pagtiwalaan na kapag ininom mo, wala itong problema. At yun nga, kaya nga nabanggit ko kanina na, bakit wala nang lasang chlorine? Yun na pala yun. UV na ang ginagamit para ultraviolet. Social na tayo. Yes, sir. Pwede yun, Yes, sir. yung chlorine ginagamit nila sa mga swimming pool. Yes, yun na talaga ngayon, kumbaga yung state of the art. Yung parang gusto ko itanong sa'yo, Kuya Jun, yung mga water district na gumagamit ng sistema natin sa swimming pool, ano yun? Water district na gumagamit ng system. Yung sa swimming pool, ang pampuno nila galing tubig sa water district, hindi nagbabayad sila ng mahal. Oo, ang laki, ano? Kasi per cubic meter ang bayad nila eh. Depende pa kapag nakategorize sila na yung mga nagpapaupa commercial, di lalo mas mahal. May tanong ako, hindi ba naabuso ang ating ang ating bukal? Hindi naman kasi based naman dun sa aming water balance study. So kasi nagpa-study kami year 2021 yata. Nagpa-water balance study kami. So doon sa water balance study naman na binigay sa atin is kumbaga pinagpe-prepare tayo. Although sabi nga nila nung consultant is Calamba Water District have to prepare for another source of water, especially yung tinatawag na surface water, another surface water. When time comes sa mga 2030. So ibig sabihin, mag-prepare lang, pero hindi nila sinabi definitely na magde-deplete o mawawala yung tubig ng bukal. Kasi ang tagal na natin pinag-usapan yung El Nino Nung naging PIO ako ng probinsya noong year 2000, pinag-uusapan na yan. So ang El Nino naman nararamdaman natin, di ba, during the summer season. Pero based on our observation naman, hindi nagbabago. Yung water level ng water district, kumbaga may markings kami doon. Nagdi-deplete lang siya, siguro mga 5 cm ang ibinababa. Ganun lang. So, yan naman, tinatapatan namin ng mga other conservation method natin. Like, halimbawa, hinaan muna natin ng pressure for the meantime. Yung extraction natin, babawasan natin. Kaya naalala ko, bawal muna magpa-carwash. Yes, may mga ganon. Naisip ko lang kanina, yung sa mga swimming pool kasi, syempre, alam niyo naman, tayo ay resort capital of the Philippines. Naandito lahat, ang mahigit 200 yata. So yun naman talaga, sa ngayon, ang NWRB, yung National Water Resource Board, so sila yung in charge sa mga private. Kasi kapag government, LUWA ang regulating. Kapag private, NWRB. Pero maganda. So si NWRB naman, siya yung mga nagbibigay ng permits doon sa mga drilling. Yung mga nagbubutas. Especially yung mga commercial, industrial, commercial. Supposed to be, dapat nga pati residential, ikinukuha niya na clearance from Calamba Water District eh. Kasi nga, dapat kinokontrol niya. Kasi nga, ang ruling ngayon is kumbaga, yung over-extraction, yun ang kinatatakot ng study ng mga taga-UP. May study sila dyan eh.
Tsaka Yung dapat cover maingat, extraction. hindi mo alam yung pinagbubutasan mo kung ano naging history ng area. Yes. oo. Dapat So, siyempre, maingat. pag nagbbutas tayo ng Maingat. history ng area. Last question para bago ako magpunta dito. Yung tungkol sa puting lupa, yung Yes. kila Alan Pedraha, kamusta dito? So, doon, puro hot water kasi ang nakukuha. So, may mga drilling ang LGU na nagawa din, kaya lang may hina yung tubig na nakukuha nila. So, ibig sabihin, sa georesistivity composition ng puting lupa, talagang mahirap ang tubig. Ayun yun, puro hot water Kung pala meron doon. man, talagang mainit. Katulad ng isang subdivision na nagte-turnover nga sa amin na hindi nga namin matanggap dahil kumbaga wala pa rin kami expertise dun sa mainit na tubig. Kung paano i-convert. Yes, may i-convert mo, kailangan meron ka malaking cooling pan. Kaya lang ang problema doon is hindi tumatagal yung motor dahil nga sa sobrang init ng So yun ang siguro dapat pag-aralan. Yes, So, Anyway, tignan natin yung yun mga- expertise na kailangan doon. Yung mga nasa Japan. Oo. Yung mga magaling sa ganyan yung sa conversion imagine do sa ibang bansa yung mga tubig sa ibang lugar sa ibang bansa na walang source ng tubig, nako-convert nila yung tubig galing sa dagat. Yes, desalination. Para maging potable water yung magamit nila. Siguro yan din. Yes, mainit, paano kaso gagamit ka siguro ng malaking resources Yes, para sa conversion niya. Pero at least, swerte natin sa Laguna, Kuya Jun. Kasi sa ibang probinsya, hanggang ngayon, ang hirap ng tubig, hinahakot pa nila, nagsusupply, bombero, Yes. nakikisuyo. Pero tayo, konting gibot mo lang, nandiyan lang ang tubig. At dalawa pa, hot and cold. Kaya huwag niyong abusuhin. Yung ating mga kababayan, may panahon tayo para ayusin natin. Kasi, okay to, masaya to, gumamit tayo ng gumamit, pero darating ang araw, kailangan din i-regulate din natin. Kailangan mag-regulate yung paggamit. At ito na nga, pag-usapan natin itong isang programa ng Calamba Water District na siyempre, pinoproteksyon na natin yung watershed natin, yung supply ng tubig natin, pinoproteksyon na natin. Ang susunod natin poproteksyonan ay yung mga sources ng tubig natin na may kinalaman dito sa mga septic tank natin. Yung mga, alam niyo yung septic tank, ito yung mga Poso Negro, na pinag-uusapan natin dito. Hindi lang pwedeng basta lang tayo ng Poso Negro sa isang subdivision. Lahat yan may Poso Negro. Ang dami yan. Na pag yan napagsama-sama mo, isang malaking problema yan. Di ba? At kapag yan ay tumagas, kapag yan ay hindi natin na-maintain, at yung mga substance niya, katas niyan, ay pumunta sa mga lupa at dumiretso sa pinagkukunan ng tubig natin, patay tayo. Malaking problema sa kalusugan yan. Kuya Jun. Okay, itong ating septic treatment plant, paano niya ba ito patatakbuhin? Paano nagsimula? Ano ang naging sistema, Kuya Jun? Okay, so ito po yung bagong serbisyo nga ng Calamba Water District. Iba po ang serbisyo na to sa tubig. Kumbaga ito naman para po sa pangangalaga sa ating environment at sa pagpapanatili na malinis yung ating tubig. So may batas po tayong sinusunod, Kuya Chris. So that is the Republic Act 9275, which is the Clean Water Act. Yes. So yan po yun. Kaya po yan po ay in-implement ng Calamba Water District bilang agency na kailangan daw po na atasan din bukod sa mag-supply ay mga laga sa kalinisan ng ating pinagkukuhanan. Mabigat yun, mga laga. Yes, po, mga laga. So, ibig sabihin, talaga pong ito po ay pinag-aralan ng ayon nga po sa batas dahil may batas na sinusunod. So, pinagplanuhan pong mabuti. At yan po naman ay sinuportahan din ng ating pong LGU. Kasi nga po, meron din namang mandate sa LGU Ito pong ating Manila Bay Mandamus na tinatawag. Yes, So ito po yung paglilinis ng Manila Bay at lahat ng bodies of water na nagko-contribute sa Manila Bay. Nakasama po dyan yung Laguna Lake. Isa yan. So yan po ang kaya po napa-involve ang mga iba't ibang bayan sa Laguna dahil nga po ang Laguna po ay nagko-contribute sa Manila Bay. Prior sa pag-upo mo bilang general manager ay meron na pong ordinansa ang lungsod ng Calamba. Ito yung ordinance, City Ordinance 456 series of 2009 na may
may pinamagatan na an ordinance establishing a sewerage and septage management system in the city of Calamba. So ibig sabihin, 2009 pa lang, Yes. aba, ay meron na palang ordinansa na dapat na implement nyo na to agad-agad kasi kailangan to, imagine 2009. Ngayon ay 2026 na. so ano po 'yan, sabi nga hindi pa ako involved sa Water District kasi po ako, Kuya Chris, ay napapasok sa Water District as member of the board ng 2015. So 2009 ginawa pa yung ordinansa at right after that is right after na nagkaroon po ng study. Kasi yung USAID po, sila po ay naggawa ng study sa Calamba, which kasi nga nakita nila yung source natin na bukal. So sila po ay naggawa ng study dito sa atin na para mapangalagaan nga daw yung bukal is gumawa tayo ng septage management program or sewerage and septage management program. Kasi po magkaiba po yun yung sewerage, Kuya Chris, is para po sa mga wastewater lang. Yung sewer, ibig sabihin po yung mga kanal. And then yung septage naman po, yan po ay nakabase naman po yan dun sa ating mga domestic waste na tinatawag. Waste ng banyo, waste ng kitchen, and others. So yun po yung kaibahan ng dalawa. So even yung mga malalaking building, part po nito. Yes, po. Kasama pa rin yan, lahat po ng ano. So yan po ay pinag-aralan ng 2009, yung USAID, and right after na may recommend nila yung dapat gawain sa Calamba, gumawa ng ordinansa. At yung ordinansa po naman yan po yung nag-atas sa Calamba Water District para siya yung agency na mag-implement. Kasi nga po, connected sa tubig, kaya ang inatasan po nila is Calamba Water District. May tanong ako, simula 2009 hanggang 2025, Yes. ano ang mga ginawa noong panahon na yun? Okay, so ang ginawa po niyan is yun nga, nung pagdating po ng 2009, nagkaroon ng ordinansa, and then 2010 ay kumbaga nagbuo po ang ating ang city at saka yung Calamba Water District ng committee para dyan, and then malaking gap kasi nga kumbaga nabaliwala po yung yung batas, yung mandamos po is lumabas ng 2015 yata yung mandamos natin for the Manila Bay cleanup, at binigyan lang ng 5 years bawat LGU na involved na magsagawa na kayo ng programa nyo for the septage or sewerage management system para po makomply yung mandamos, kasi mandamos is Supreme Court na yan kumbaga meron na po naglabis sa Supreme Court na wala kayong ginagawa. Bakit tumatagal pa ng ganyan? Kailangan i-penalize na daw ang mga LGU na hindi sumusunod. So, ang ginawa po natin... para makapag-comply tayo, i-implement natin yes, ito. so kailangan i-comply. So, nag-deadline si Supreme Court ng hanggang 2020. But alam niyo naman po, ng 2020 is nagkaroon ng pandemic. So, na-extend siya. So, para na-extend siya ng hanggang 2025. Kaya from 2020 naman po, doon na po kumilos ang Calamba Water District with the LGU. So si LGU nung una, sa ordinansa po kasi, ang contribution niya, partnership. Si LGU magbibigay ng property o ng lupa na pagtatayuan ng planta natin, ng septage treatment plant. At nagkatotoo naman po, nagbigay si LGU sa Water District somewhere in Mayapa, doon po sa Santo Domingo na tinatawag, si Chumaligaya ang pangalan. So nagbigay sila doon ng 5,000 square meters na iaalat para sa septage. Kaya lang po nung nagsimula kaming kumilos sa kabutihang palad, kami po ay pinitisyon ng mga taga lugar ng Mayapa, na especially Calamba Hills residential area. Bakit daw doon itatayo yung planta na yan? Alam naman nila kung ano ipoproseso dyan. Baka makasira sa kalusugan. So nagpetisyon po sila sa DENR, EMB, na para hindi namin maituloy, at yun nga po nangyari. Hindi natuloy. So si Calamba... bakit hindi natuloy? Natalo kayo? Kumbaga, binigyan na kami ng rule ni EMB na huwag nyo nang ituloy. Although pwede yung hindi namin harangin, kaya lang baka hindi rin kayo makapag-operate kasi nangyari na yan somewhere in Bicol.
na mayroon silang binigyan. Ano ang nag-remedy natin? So, nag-remedy namin, wala tayong kasi may budget na kami sa water district, so wala kaming nagawa, kundi bumili ng sariling property. Ano nangyari doon sa 5,000? Ibinalik namin sa LGU. Sa LGU. So, nasa LGU po yan ngayon. And then, alam ko may plano si Mayor Ross na iba para doon. So, laki din yung 5,000 square Oo, meters. so sabi nga, meron siyang plano doon. So, and then, nakabili po kami ng property sa Palo Alto. So, Okay. that's it. 1,800 square meters po yan sa barangay Palo So, ito Alto. yung treatment plant. Yes, natin. oo, na pit para doon sa project. So, doon na nagsimula. So, 2021 po, ay nag-contact kami ng kumuha kami ng isang consultant para pag-aralan. So, yun yung sinasabi nga ng iba na bakit ba basta-basta na lang itinayo yan na hindi namin alam. Meron po yung consultant na nag-aral kung paano ng design at saka kung paano po patatakbuhin hanggang sa paano po itatayo. Sila rin na naggawa ng mga dokumento para sa bidding. So, third party po. Hindi naman mapapatayo yan kung kulang kung walang kung kulang ang dokumento. Okay, Yes, sir. kwentuhan mo muna ako tungkol dito sa treatment plan na to. Ano ba mga makikita dito? May amoy ba to, Kuya Yes. Jun? So, yan po. Ito po ay tinatawag na ng state-of-the-art na planta kasi ito po ang tinatawag na fully mechanized. Kumbaga, ang human intervention po dyan, puro yung lang pagdi-discharge at saka pagsasako ng mga and then the rest is fully automated. So, state-of-the-art at yan po ay mga sealed type, especially yung vacuum truck. Sealed po yan. And then, ang amoy po niya is halos walang amoy kasi po, treated lahat yan eh. Pag may lumabas po tayo na mga waste, may treatment na po yan ng chemicals. Kaya kung magtatanong po kayo about doon sa surroundings, wala silang masasabi. So, ibig sabihin, habang kinukuha pa lang sa mga bahay-bahay, ay tinitreat na. Hindi naman tinitreat. Kaya lang, kumbaga sealed type talaga yun. Sealed type. Cause lang, ang mga amoy sa bahay, yung pag binuksan, yung kanilang poso negro. But the rest, wala na. So, ibig sabihin, talaga pong yan makabago. May tanong ako, after na maproseso yung mga bagay na yan, saan yan napunta? Okay, so ngayon po, ang nagiging byproducts po niyan, Kuya Chris, is kumbaga yung clean water. Hinihiwalay po yan eh. Okay. Solids and liquids eh. So yung liquid is the tubig at yung solids, yung sludge na tinatawag. Parang cake ang tawag namin, yung sludge cake. So yan po ay may mga parameters ang DNR na tinatawag, yung DAO parameters nila, Department Administrative Order, na kailangan makomply mo lahat. Kumbaga, yung quality ng tubig, meron siyang quality tama, at saka yung sludge na yan, bago mo i-dispose, may quality tama. So, may sariling tank ito, no? Yes, may sariling tangke po yan. Okay, yung sludge na tinatawag mo, saan napupunta yan? So yung sludge na yan, sa ngayon, ginagawa po namin siyang pang backfill kasi yung area na lugar namin ginagalawan is along the creek. So meron pa kami dapat na i-backfill na lugar. So, parang na itong lupa? Parang lupa na siya. Okay. Kumbaga parang matigas na paglabas niya, basa-basa, pero then time comes na tumigas siya, matigas. Kaya cake ang tawag namin. So, meron pong study na naginawa si DNR dyan na sabi nila, pwede fertilizer, kaya lang for ornamental plants pa lang. Hindi pa sa mga edible. Eto na nga, pag-usapan nga natin pa rin yung tungkol dyan sa mga poso negro na yan. Ang makikinabang. Siyempre, una-una, kapag napuno yan, napaka-irritating sa pamilya. Yes. Na hindi mo magamit yung banyo nyo, hindi ka rin makapag-flush ng at natatakot kayo, baka bumalik. Bumalik. yan pa naman ang pinag-uusapan kapag may ganyan, nakakainis. Yeah. Inis na inis kayo sa inyong pamilya. Kuya Jude, syempre may charges na. Paano ako tatawag? Paano ako magre-report? Paano ako hihingi ng tulong? Oy, Sir Jude, kasama naman po ito sa policy natin. Pwede po ba akong matulungan sa problema ko? Yes, opo. So anytime po, ang open po ang Calamba Water District Customer Service para sa mga request na with regards to that. So simula nga po nung nag-implement kami niyan, actually hindi pa kami nag-i-implement no December 1 kasi implementation po na in-approve sa amin ni Lua is August pa. So it was approved August 20.
ng Board ng Luwa para maningil. Kaya lang, binigyan pa kami ng due time para mabigyan ng proper notice o information ng public para nga po sa enough na sa right timing ng paniningil. Kaya napagkaisan po namin na December 1 i-implement. So yung December 1, after nila ma-receive yung bill ng December, nandun na yon. So may nakita na sila yung septage management fee na matagal na bakante ay meron na ngayong presyo. Depende sa cubic meter na kinusubo. So after that po, Kuya Chris, right there and then, yung December 1 na yun, napakarami nang tumawag sa amin na para saan ba ito? Sa pinapaliwanag. Kung ganun pala nagbabayad na kami, sinisigil niyo kami, pwede ba kaming magpa-sip-sip na ng Poso Negro namin? Wala pa naman po nga kami dun sa regular schedule namin, kaya ini-entertain namin sila. So, sa ngayon po, bago mag-December 1, Kuya Chris, naka 1,400 na bahay na yung nasipsipan ng Calamba Water District. So meron pa kayong meron pa kayong 79,000. Yes, hindi na. In 5 years, kailangan dyan matapos. Yun ang mandate sa amin. So ibig sabihin, iikutin yun. It doesn't matter ba kung siguro susunod yung gagawin dito kay Jude. May monitoring team na mag-check. Meron talaga. So, bakit pa natin hintayin pa mapuno yan? Siguro, hindi check na natin. Pag nag-implement kami ngayong February, kaya kaninang umaga po, Kuya Chris, nag-meeting kami with the LGU. So, may representative si Mayor, si Admin, at saka yung Senro. So, especially si Senro dapat talagang involved sa amin kasi sila yung main department na mag-i-implement ng ordinansa. So doon po pinag-usapan na namin, nilatag na namin sa kanila yung schedule namin for 5 years kung ano-anong barangay ito. Sa laki ng Calamba. Taon-taon. So ang unang zone po na i-implement namin for this 2026, starting February 1, ay Kanlubang. So lahat po ng kabahayan dun sa Kanlubang, especially po dun sa ating NHA, yun po ang iisa-isahin. Magkipag-coordinate po kami sa barangay, sa Purok, Sitio, and together with Senro para sabihan na sila na maghanda at iikot na po ang Calamba Water District para sa Sipsip Poso Negro na serbisyo. Thank you sa concern niyo. Nabayaran na po nila. Thank you sa concern niyo. Hindi biro yung gawain na yun. Yes. Yun nga pong trabaho ng basurero. Saludo na kami. Yung mga nagbabasura, kinukuha yung basura sa mga tumpok-tumpok na yan. Yes. Nasa expose yan na lugar. Yes, nakalagay. Ito, iba naman, ibang klase ng waste to na alam mo yun, yung mga taong nag-iisip ng para doon na para maging malinis yung isang area. Para sa akin, nagpapakabayani tayo para sa ating mga kababayan. Hindi biro po yung trabahong yan. At saludo po kami sa Water District. Sabi mo kanina, Kuya Jun, magsosoning tayo, may area tayo. Ngayon, pwede naman kayo mag-request. Nasa magandang pag-uusap naman yan Ang hindi lang maganda, kung minsan, dahil akala mo masusumbatan mo na sila. Dahil, dapat magamit na namin yun kasi nagbabayad naman kami. Huwag naman pong ganon. Kasi kung minsan yung schedule natin, may mga naka-schedule, yun nga ang gusto ko itanong sa susunod may sapat ba na empleyado o mga tauhan ng Calamba Water District para sa implementation nitong programang to? So yun po ay talaga, kumbaga pinag-aralan na yan. So ang amin pong Calamba Water District, meron kami talaga kaming section na kinreate ng reorganization namin noong 2021. Niready po namin yan. Meron kaming sewerage and septage section na tinatawag. So sila po ay talagang nakatutok dyan sa trabaho na yan. At sa ngayon po ay nakapartner pa rin kami doon sa aming supplier o doon sa naggawa, sa contractor na naggawa ng aming septage, na sila pa rin po yung nagpapatakbo, yung tinatawag na operating and maintenance services. Siyempre, may monitoring kayo But on the part of the monitoring, kasi ang number one dyan, Kuya Chris, is yung surveying yung after na tanggapin ni customer service doon sa special cases, si customer service ibabato sa septage section, so nandiyan na yung magtatrabaho na agad. Si surveying at saka si inspection. So sila yung titingin na ito ba yung Poso Negro nyo? Kung hindi po ito, ipahanap nyo. Kailangan mo, pagbalik ho namin bukas, so ito po ang telephone number namin. Kapag butas na po yan, tawagan nyo kami. May regulating bodies ba? Ang regulating bodies kasi natin dyan is kumbaga,
Sa ordinansa. So papatak po yan sa LGU. LGU naman. And then nandun po yan sa ating City Ordinance, dun sa Rules and Regulations nila, yung RRR, kung ano-ano po. Kasi may ano yan may mga penalties pa yun kapag halimbawa nakita nila, mali yung pagkagawa mo ng Poso Negro, may certain penalties. May mga bahay na sinasabi, wala kami Poso Negro, di ibig sabihin, tinatapon mo lang sa kanal, violation pa rin yun. So bawal siya yun. po, ang mga regulating bodies nasa LGU po. Kaya magpasip-sip ta kayo. Yes, so, yun lang. Ang kailangan lang naman natin dito is, kumbaga, sana maintindihan po ng tao na ginagawa po ito ng Calamba Water District. Hindi po ito negosyo, ito po ay serbisyo. Ano po, so kami lang po yung naatasan ng ating pong LGU at ng national government na mag-implement bilang nakakonekta nga po yan sa tubig. Ang Dahil tanong, iba po yan sa ang sinasabi natin nga kanina, sabi mo kanina, 1,400 na initial yung na serbisyohan. Yun po, kasama na po yun sa binabayaran nyo na 2.9 2 pesos and 2 pesos 9 9 per centavos cubic meter. na ganon. Parang 3 piso. At pag kayo naman po gagamit, yun din po, yung pinagsama-samang pambayad doon, yun po naman yung serbisyo nila. Give and take lang. Yan po. So yan po yan. Kaya sinasabi nila, bakit daw kailangan singilin ng lahat, hindi pa na sa serbisyohan. Kasi nga po, yung cost ng pagpapatayo ng planta namin, tsaka po yung Sir Jun, wala akong CR. Wala po akong CR. Kuya Chris, pag yun ang sinabi mo, lagot ka kay Cedro. Kayo, malagot ka. Kaya, May penalty po may yan. penalty kayong malaki. May penalty po yan. May nagsasabi din, wala po kami Poso Negro. Oo, patay kayo. Nasaan? Napunta yan. Tapos meron pa kuya kay sa kwento. 30 years na yung Poso Negro ko, hindi pa yan nalilinis. May penalty pa rin po may yun. penalty. Kasi ibig Meron bang sabihin ruling po, ang septic tank kung kailan dapat linisin? yes, so every 5 years nga yun. Yun yung sinasabi sa... So ngayon, pag sa nag-zoning na Primara. yan, uy, 5 years, Yes, babalikan ka after babalikan 5. ka namin. Ako yun, ano pang gusto mo sabihin Tapos sa in mga case- kababayan natin? Tapos yun nga po, yung in case po of emergency, kahit wala pa kayo dun sa schedule zone, at kailangan nyo na yung servisyo ng Calamba Water District, ayaw na bumaba ang aming toilet, na laman ng toilet ba, ayaw na bumaba, tumawag din po kayo sa amin at mag-inquire po sa upon inspection, nakita na Walang bayad, ha? talagang puno na, talaga pong isisingit namin kayo sa schedule. Yun po yun. Pero kung magpapasipsip kayo ng wala sa schedule dahil gusto nyo lang, baka makakapag-antay pa po kayo. At umasa naman po kayo na talagang dadating yung schedule ninyo. So, yun na po. So, ang paalala lang po, Kuya Chris, ang pahabol namin, sabi nga po, ito po ay dagdag serbisyo, hindi negosyo ng Calamba Water District. Ginawa po namin to hindi po para kumita, kundi para makapagserbisyo sa ating mga kababayan, maalagaan po ang ating environment, at siguraduhin pong malinis na tubig ang aming may ihatid sa inyo habang may Calamba Water District po. At syempre po, hinihingi ko rin po yung pang-unawa naman ng iba na sana po lawakan yung ating pag-iisip para po maintindihan. Kung may mga katanungan, may FB page po kami, Calamba Water District Septic Treatment Plant. So, nandyan po yan, or Septic Treatment Program. Nandyan po yan. Lahat ng gusto nyong malaman, nandun po sa page na yan. Ano po? Kaya naalala ko lang si Dr. Jose Rizal, kami member ng Knights of Rizal eh. At naalala ko lang na si Dr. Jose Rizal ay gumawa ng water system sa Yes, sa Dapitan. Dapitan, Na pinagduksong-duksong niya yung mga kawayan. kawayan. Nanggaling sa isang bukal Yes, sa bundok. Ang galing eh. Kasi syempre, taga-Kalamba tayo. Meron tayong sariling water system. Yes, At siguro, kung buhay si Gato Jose Rizal, hindi na sasabihin sa atin, oy, ayusin niyo yung mga Poso Negro niyo. Kung hindi niyo ayusin yan, ay papaluin ko kayo. Mapagmahal sa environment Mapagmahal ang si ating... Dr. Jose Rizal. Kaya po kami, si Kuya Jun, ay nagpapakabayani. Yan po ang mga dapat nating malaman sa ating mga naging kwentuhan today na napaka-importante po ng mga usapin na yan sa ating bayan. Maging bukas lagi po ang ating isipan. Pagdating po sa mga bagay na to, gumagastos nga tayo ng kung ano-ano eh. Pero ito para sa ating pamilya at sa kalusugan. Wag po nating questionin or hanapan ng kakaibang issue. Hindi po ito negosyo, bagkus ito ay tulong para sa ating environment at sa ating pamilya. Ako po si Chris Sanji para sa isang edisyon ng One-on-One dito para sa TV6 Ipagsabi.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Kasandigan ng masa. Kasandigan ng kabataan. Philippine Information Agency, Calabarzon. Commission on Elections. Alam mo ba kaibigan, sa bawat hulog at pagbabayad mo sa amin ay may natutulungan ka at nabibigyan ng pag-asa. Motor Central Kaibigan cares, enriching lives of the community.